Hello mga kaibigan, hello mga guys, Admin Rich po ito, no? So, kukomentuhan lang po natin itong hindi pa rin makaget over itong mga Dotae group mga kaibigan. Alam niyo ba na itong si Harrieta, sinasabi niya na may sakit daw si PBBM, malala daw ang sakit ni PBBM. Dapat daw ay si Sara daw muna ang mag-take over kasi habang nagpapagaling daw si PBBM. At mga kaibigan gusto niyang sabihin na malala daw yung ang drug addiction mga kaibigan ni PBBM kaya hindi daw decide ng tama, no? So dapat daw magpagaling mga kaibigan. Pero sinasabi ko nga unang-una mga kaibigan, no? Tingnan natin kung totoo ba yung sinasabi niya. Tingnan natin kung sino ba ang mas bangag, no? Merong ebidensya na bangag. Kasi panay sinasabi na bangag si PBBM, pero wala namang ebidensya no? So, basahin lang natin yung aking sinulat, mga kababayan, no? Okay. Kasi, etong si Harrieta, panay siya, panay siya bintang ng bintang, no? Kay PBBM, mga kaibigan. Kasi nga, nakita naman natin na ano na siya kumbaga, mga kaibigan, in trouble na siya Kasi dahil nga doon sa pagkakasangkot niya sa Pogo. Kaya eto, talagang gusto na niyang matanggal, maalis sa pwesto si PBBM. Para, alam naman natin kapag sakaling si Sara ang naupo, alam naman natin mga kaibigan, mababago lahat ang sitwasyon, no? Yung mga pagpo-probe na ito mga kaibigan, hindi na yan matutuloy kasi alam naman natin kung gaano sila kadiktador di ba? Lahat kinokontrol nila. So ito mga guys noong 2016 election, mga kaibigan, sinabi ni PBBM na lahat magpa-drug test para to probe kung sino ba talaga yung bangag, no? Kasi tinanggap po ni PBBM, tinanggap po niya ang hamon na magpa-drug test anytime para mapatunayan na negative na siya, mga kaibigan, no? So basahin po natin mga kaibigan yung press release po ng Senate, no? Senate of the Philippines. Let all candidates take drug tests. Bongbong Marcos. Yan. So, Vice Presidential Candidate Senator Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. today said he is willing to undergo drug tests to show his sincerity to fight illegal drugs. Marcos made a statement after various youth groups had asked presidential and vice presidential candidates in the upcoming May elections to voluntarily submit themselves to a drug test to show they are really serious in fighting illegal drugs. I have always been open to it. I am willing to undergo a drug test to show my sincerity to fight against illegal drugs, he said. He also challenged his fellow candidates to take a drug test to set a strong message to the electorate that they will really fulfill their promise to fight against illegal drugs in the country. Everyone must take a drug test because that's the only way we can show to the voters that we will indeed fight illegal drugs, he pointed out. Earlier, groups such as the National Youth Coordinating Council on Drug Abuse Prevention, NYCCDAP, and National Youth Affairs on Drug Abuse Prevention and Educational, etc., etc. Ang daming sinabi dito, no? Sabi nila, said that taking the drug test will send a strong message to the youth that the candidates do really take their vow to fight illegal drugs seriously. Yan. So mga kaibigan, ang sabi po ni PBBM, then Marcos added that if elected Vice President, he will push for the revival of the death penalty for drug lords. I am principally against death penalty, but I would take exception on big-time drug peddlers and drug lords because of the menace they havoc on society, especially the youth, the future of our country, he said.
The senator also said law enforcement agencies must be well equipped to target not just small-time drug peddlers, but zero in on big-time drug pushers and their leaders to make the war on the illegal drug trade more effective. We have a serious drug problem because mainly of corruption and poor law enforcement, and we need to weed our systems out of those involved of illegal drug trade, especially in our law enforcement. So mga kaibigan hanggang dito pa yan basahin yun lang, press release yan ng Senate, no? So ayan po mga kaibigan, siya po gusto po niyang mag-drug test. Hinamon po niya lahat-lahat ng mga kandidato, presidential at vice presidential. Pero anong nangyari? Marcos accepts, LP rejects drug test. Ni-reject po ng LP ang drug test. Ayaw po ng LP na magpa-drug test. Si PBBM gusto po niya magpa-drug test, ang Liberal Party ayaw po, no? Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. said he's willing to take a drug test to prove that he is not using any prohibited drugs such as cocaine, heroin, or shabu. As what I have been saying, I'm willing to undergo any test. Nakalagay dito any. So, ibig sabihin, kahit follicle test, no? Any, nakalagay dito mga kaibigan. So, basahin nyo yan sa Manila Times. Anong date nito? February 15, 2016, 10:30 p.m. Manila Times. So, willing si PBBM mag-undergo any drug test. Nung panahon, 2016, kampanyahan time. Pero nag-reject po ang LP. At nakakuha po ang LP ng suporta sa Supreme Court. Ang sabi po ng Supreme Court, bawal nga daw yan, unconstitutional. So, hindi natuloy. Noong 2022 naman, dahil sa sinabi ni Duterte na may bangag tayong Pangulo, si PBBM palihim na nagpa-drug test sa PNP at sa St. Luke's para bulagain yung mga mapanirang puri na siya daw ay nagdodroga. At di ba kinumpirma ng St. Luke's doon sa PDEA leaks ni Bato na talagang negative si PBBM. See? At sa PNP pa, negative. So mga kaibigan, wala na pong dapat patunayan si PBBM dahil tapos na po ang halalan Usually, nagpapatunay lang po ang mga kandidato sa panahon ng halalan. Kapag napatunayan na nila yan, na talagang, hindi naman pala siya gumagamit ng pulburon, ayan, natutuloy yung kanyang candidacy. At lalo na kapag nahalal na siya, lalong hindi na siya pwedeng pilitin na mag-drug test. Kasi halal na siya ng taong bayan. Katulad ng sinabi ni Harry Roque noon, nung si Duterte pa ang nakaupo, na hindi pwedeng hindi pwedeng pilitin si Duterte kasi hinalal siya ng taong bayan. Yun. So yan mga kaibigan, no? Yan. So si PBBM po ngayon ay hindi po pwedeng pilitin ng kahit sino. Isa pa mga kababayan, hindi sila nahiya na panay ang bintang nila sa Pangulo natin na nagpupulburon daw. Pero kita nyo naman, sino ba ang merong mga manifestation na nagpupulburon? O tingnan natin may sinulat ako dito. Yan. So, eto sinulat ko, no? Eto mga kaibigan, kung titignan natin, yung mga nag-aakusa sa kanya, ay yun talaga ang maraming katibayan ng pagiging bangag. Unang-una, number 1, dysfunctional family. Siya mismo nagsabi nito, si Dutae, na isa lang daw ang nagdodroga sa family ay dysfunctional na daw ang family. So, tama yung sinabi niya. Tama. Kasi dysfunctional ang family niya di ba? So, yan mga kaibigan karamihan, hindi ko sinasabing lahat pero karamihan po ng mga, kapag may mga nagdodroga, ay dysfunctional po ang family sapagkat ang taong gumagamit ng droga ay broken. Dahil nga ang mga taong ito ay bangag
at hindi kayang pamunuan at ayusin ang kanyang pamilya. So si Dutae yan, di ba? Alam natin yan, open secret yan, di ba? Number 2, may kabit. Sabi ng kasama kong hindi na daw kabit yun eh. Asawa na daw. Pero dito kasi sa atin, kapag hindi ka kasi nag-undergo sa annulment, no? Pag hindi ka nag-undergo sa annulment, kahit ano pa yan, ang tawag pa rin dyan, kabit. No? Kailangan magpa-annul kayo o kailangan matuloy ang divorce. No? Hanggat wala pong ganyan, kabit pa rin yan. No? So ito po, hindi ko sinasabing lahat na may kabit adik ha. Pero ito, manifestation na sa kanya. Kasi mga kaibigan, ang mga taong bangag, mga kaibigan, kadalasan yan yung may mga kabit. No? Dahil sila ay selfish at mahal lang nila ang kanilang sarili at walang pagpapahalaga sa karelasyon. Number 3, pinagmamalaki pa na dalawa daw ang asawa niya at nangahalik pa ng mga babae. Ang taong bangag ay bastos, walang respeto sa mga kababaihan, di ba? O, Dutae yan. Dahil ang Pangulo natin, si PBBM, respetado niya ang mga babae. Hindi po siya bastos. O, Dutae. Number 3 na yun, ha? Number 4, ang taong bangag, hindi naniniwala sa Diyos. Madalas ay pinagdududahan niya ang kapangyarihan ng Diyos at minumura pa niya. Kasi nga, siya ay under the influence of pulburon at alam naman natin na ang mga gumagamit ng pulburon ay nagiging demon ang utak. Diba? Yung iba nga, sabi pa nga nakakita daw sila ng, yung nag-hallucinate, nakakita ng mga tumatawa. Yan, si Dutae yan. Diba? Bangag eh. Ano pa? Number 5, ang taong bangag ay hindi makakapagsalita ng maayos. Sa kanyang sentences ay paiba-iba ang subject, ang predicate, at madalas dahil sa hindi na niya kayang tapusin ang kanyang sentence, kaya nag-iiba na lang siya ng topic. Dutae. Diba? Ganyan si Dutae magsalita. Ang gulo. Minsan nga, hindi mo na maintindihan sobrang gulo. No? Number 6, ang taong bangag ay bobo. Kasi nga, damage na ang utak niya at hindi na siya makapag-memorize at makapag-isip ng mabuti. Madalas, ang taong bangag ay laging bagsak sa school dahil mas inuuna pa ang pagsinghot. Sino ba ang nagsabi na 7 times daw siya sa high school? Pabalik-balik daw siya 7 times sa high school. Hindi si Dutae. Inamin niya mismo bagsak daw siya lagi. Tapos nung nakapasa siya, 75 lang. Sabi ko nga, pinasa na lang, naawa ng mga teacher niya. Ganyan po ang taong bangag. Bobo. Kasi nga, wala na yung utak Brain damage na. Ano pa? Ang taong bangag, kumikitil ng buhay dahil wala na sa katinuan. Siya pa rin. Dahil ang ating Pangulo hindi marunong kumitil ng buhay. Etong si Dutae, di ba? Siya talaga, self-confess na killer. Number 8, ang taong bangag hindi makapagdesisyon ng tama. Kaya kita nyo, pinamimigay na lang ang ating isla sa China at kahit maging province of China tayo at kahit dumami pa ang pogo na nagdadala ng krimen sa bansa at pinapasok pa niya ang mga Chinese sa kanyang panahon, nagkaroon ng mga birth certificate, nagkaroon ng mga passports. Kasi nga, hindi siya makapag-decide ng tama. Hindi niya alam kung ano ang tama at ang mali. Diba? Kasi bangag. Number 9, ang taong bangag ay hindi marunong gumalang sa human rights at hindi marunong sumunod sa batas. Ang taong bangag ay, ang batas lang niya ay ang kanyang sarili. Dutae. Diba sabi ni Dutae, human rights? Wala akong pakialam sa human rights. Sabi ni Dutae yan. At hindi siya naniniwala sa batas. Sabi nga niya kay Carpio, alam mo Carpio, naniwala ka dyan sa mga Supreme Court ruling? Papel lang yan. Hindi po siya naniniwala sa batas. Kasi nga bangag. Ano pa?
Number 10, ang taong bangag hindi marunong sumunod. Mainit ang ulo, palamura. Dutae. Hindi siya sumusunod sa gobyerno. Nagre-rebelde siya sa gobyerno. Ang init ng ulo niya, palamura siya kahit ang Pangulo ng Pilipinas, minumura niya kasi siya ay isang bangag. Number 11, ang taong bangag madalas ay umaamin na bangag sila. Katulad na lang kay Dutae, inamin niya na siya ay addicted sa fentanyl at inamin niya na gumagamit siya ng Mary Jane. Ganyan po. Alam niyo mga kaibigan, totoo po ito. Totoo to. Ang taong mga bangag, madalas po umaamin talaga sila na sila ay bangag. Totoo po yan. Ano pa? Number 12, ang taong bangag ay umaamin na marami na siyang nanakaw pero naubos na. Naubos na daw. Oops, sino ang gumawa nun? Dutae. Diba sabi niya sa video, alam niyo, marami rin naman akong nanakaw, pero naubos na. Diba? Number 14, ang taong bangag, pinagtatanggol ang kanyang mga kaibigan na nasangkot sa pulburon. Oops, Dutae yan, Michael Yang. Until now, pinagtatanggol niya si Michael Yang. Diba? Number 15, ang taong bangag, hindi matino ang utak. Kaya, nagpapayo siya sa kriminal niyang kaibigan na magtago na lang at huwag nang magpakita. Alam naman natin, di ba, umamin siya. Umamin siya na alam niya nasaan si Kibuloy. Pero, secret lang daw. At nadulas siya, parang may nasabi siya na magtago na lang. Ano pa? 16, ang taong bangag ay umaamin na siya ay malibog. Sabi pa niya, management lang daw ng libog ang ginagawa niya, kaya daw 2 asawa niya. Diba? Hindi yan kayang gawin ng taong matino ang utak. Kaso bangag nga siya eh, kaya wala na sa hulog ang utak niya, kaya kung ano-ano na ang kanyang mga sinasabi. Ano pa? Ang taong bangag, lahat ng masamang gawain na kanyang ginagawa ay hindi man lang siya nakukonsensya. O, diba? Wala siyang konsensya. 18, ang taong bangag, kapag nakakita ng babae, nakakalimutan ng speech. O, diba? Sa mautog rally, sabi niya, nakalimutan niya ang speech niya kasi nakakita siya ng mga babae ng mga sexy. Ano pa? Ang taong bangag, walang disiplina. Hapon nagugising at sa gabi nagmi-meeting kahit tulog na ang mga taong bayan. Di ba? Talk to the people, gabing-gabi na. Number 20, ang taong bangag ay ngiwi at kirat pa. O, si Dutae, ngiwi na, kirat pa. Yun po kasi ang epekto ng fentanyl. I-search nyo, epekto ng fentanyl. Lumiliit po yung isang mata at saka ngumingiwi. Siya talaga ang bangag.